Naniniwala ka ba sa hula? Hello Ate Ann, itago mo na lang ako sa pangalang Rafael, 34 years old at may dalawang anak. Isa akong single dad, Ate Ann, parehong panganay ang dalawa kong anak. Hindi ko alam kung bakit walang nagtatagal sa akin, kung bakit ako iniiwan at inaayawan. Kung itatanong nyo, bakit nasa akin ang mga bata, ang sagot ko lang, mas mabibigyan ko sila ng magandang buhay kesa sa mga nanay nila. Dun ko nga na-realize na kahit ibigay mo lahat sa babae, marangyang buhay, mga material na bagay, totoong pagmamahal, kung ayaw na nila sa'yo, wala ka talagang magagawa. One time nagbakasyon ako, work-related din, namasyal kami ng friends ko, at sakto may nadaanan kaming lugar na sikat daw yun sa mga hula, gayuma, etc. So why not? Etri daw namin magpahula, wala namang mawawala din. Ang sabi sa akin, kawawa ka naman sir, puro failed yung dalawang past relationship mo, which is nagulat ako. Paano niya nalaman yun, di ba? So nagpatuloy siya. Pero wag kang mag-alala sir. Sa pangatlong babae na makikila mo, ay mamahalin ka nito, pero mag-iingat ka pa rin. To cut the story short, I meet someone. Itago na lang natin siya sa pangalang Karen. Hindi ko na lang idedetlie ang lahat. Basta okay ang naging relasyon namin. Tanggap ni Karen yung mga anak ko at yung nakaraan ko. Kumbaga kinuwento ko sa kanya lahat. To be fair, wala naman siyang problema doon. May mga pagkakataon na nag-aaway kami. Pero at the end of the day, naaayos din namin agad. Kumbaga smooth lang talaga. Hanggang sa naisipan ko nang mag-propose kay Karen, yung feeling na hindi ko ma-imagine ang future ko na hindi siya kasama, nagpaalam na ako sa pamilya niya, mga kaibigan niya, at syempre sa pamilya ko din. And lastly sa mga anak ko, full support naman silang lahat and very excited at the same time. So naisip ko yung hula sa akin na ito na nga yun. Mangyayari na yung sinabi sa akin ng matanda na sa pangatlong beses, may magmamahal na sa akin ng tunay. Naisip ko nga na gawin yung proposal sa 4th year anniversary namin. Gusto ko sana kasama ang buong pamilya, kumbaga pa-surprise ko sana, katulad ng nakikita natin sa movies. Pero naisip ko na, wag na lang, mas okay yung kaming dalawa lang, kasi sa personality ni Karen, mahiyain kasi yun, introvert kumbaga. So ang ginawa ko, niyaya ko siyang kumain sa labas, sa favorite restaurant niya. Kumbaga that moment, it's all about her lang talaga. Kumakain na kami. As always, masarap talaga yung food. Kinakabahan na ako. And suddenly, Karen hold my hand so tight and she started crying. Sabay sabi ng, Raf, I'm so sorry. Hindi ko na kaya. Itigil na natin to. This past few months I realized, hindi ko nakikita ang sarili ko na ikaw ang kasama for the rest of my life. Akala ko mahal kita, pero napagtanto ko na naaawa lang pala ako sa'yo at sa mga bata. Hindi ako nakapagsalita. Ate Ann, totally shocked yung nararamdaman ko. Tumayo ako at lumuhod, nag-propose pa din ako, tinuloy ko pa rin yung plano ko. Wala na akong pakialam kahit nagtitinginan na yung mga tao sa paligid namin, pinipilit akong itinayo ni Karen. Raf, don't do this. Please stand up. I don't deserve that ring. I'm so sorry. Then Karen leave the restaurant. Hinabol ko siya, nagmakaawa ako Ate Ann, luhod kong luhod, niyakap ko ang isang binti ni Karen while begging, pero wala, iniwan niya pa rin ako. Umuwi ako ng bahay Ate Ann, humahagolgol sa harap ng dalawa kong anak, niyakap nila ako, What happened, Dad? At sinabi ko yung nangyari. Umiyak na din sila. Sa ngayon Ate Ann, masakit pa din, nakakapagod ng mamalimos ng pagmamahal. Minsan naisipan kong to end things na lang pero hindi pala pwede. May mga anak pa ako. Mas kailangan nila ako. Sabi nga ng mga anak ko, Don't worry dad. Hinding-hindi ka namin iiwan. We got you always. Daming babae dyan, hanap tayo ulit. Sila talaga yung lakas ko at sila yung nagpapasaya sa akin kahit ang kukulit. Pinapasa Diyos ko na lang ang lahat Ate Ann. Hindi man ako swerte sa babae, swerte naman ako sa mag-anak ko at sa magandang buhay na meron ako ngayon. Anyways, pinalitan ko ang engagement ring ng dalawang promise ring. Binigay ko sa dalawang prinsesa ko sa buhay. They deserved it more than anyone else. Hanggang dito na lang Ate Ann, maraming salamat po.